At yan nga po ang naganap kahapon doon po sa hearing sa Senado na kung saan ay itong ating napakatalinong senador na si Robin Padilla ay nag-uumiyak nung nagbibigay po ng kanyang statement. Itong si Senator Bongo. Nag-iiyak siya at nag-walk out pa na parang best actress sa pinilakang tabing ang datingan. Ako po parang hindi po bagay na bagay sa isang kinikilalang action star itong ganitong stunt. Ganitong political stunt. Ako hindi po bagay na bagay dahil kayo Senator Robin Padilla kilalang matigas na matigas pero naging malambot po kayo kahapon. Bakit po ba? Dahil naiiyak po kayo na ang kriminal na si Digong Duterte ay naipakulong na po doon sa ICC. Ngayon, ito po, re-reaction na natin ang kanyang mga sinabi dyan po sa hearing na yan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po, ako po kasi may press con. Kailangan po akong makaalis kaagad. Gusto ko lamang pong iparating sa lahat na wala na po dito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Wala na ba? Ba't hindi man lang kami na-inform? Wala na pala. Ito po mga pinag-uusapan natin, ito po ay pagsuporta lang namin kay Senator Amy. Pero alam niyo po sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po na alam naman po natin lahat, batid natin lahat, nadadalawang pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang nangyari? Inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga nag-uutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa dahig ang ating dating Pangulo? Public knowledge naman, Senator Robin Padilla, na itong si Digong ay merong kinakaharap na kaso sa ICC at naidemanda siya doon sa ICC noong siya pa'y presidente. Public knowledge yan. Kaya hindi na dapat itanong kung bakit kailangan isuko si Digong doon sa ICC. Isa lang naman ang sagot dyan. Kailangan niyang pagbayaran ang kanyang pananagutan sa kanyang napakadelikadong utos na naging resulta ng napakaraming EJK dito sa ating bansa. Parang di mo yata alam yan Na alam naman po natin na buhay ang Communist Party sa Netherlands. Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si Joma Sison, dalhin dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po, ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa komunista. Ito lamang po tanong ko bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga Netherlands. Alam naman po natin, kahit po itanong ninyo, ako po ay palagi dyan sa Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dinideny. Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ang dating Pangulo. Yung po ba, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad. Yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang itanong sa inyo at marinig ang mga sagot ninyo, pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. So umamin na po itong si Robin Padilla, dati pala tong rebelde. Nako para rin pala tong yung katulad ng mga ibinabato ng mga DDS kila Franz Castro, kila Brosas, kila Raul Manuel. 'Di ba? Yan ang binabato nila diyan Yung pala yung kanilang senador na si Robin Padilla ganun din pala. 'Di ba? At teka lang, ano ba ang kinakatakot mo? Robin Padilla, kung nandoon man sa Netherlands, etong si Digong, hindi naman sila mapapasok doon sa ICC. Si Digong ay nasa ICC. At nataon lamang na ang headquarters ng ICC ay nandoon sa the Netherlands. Pero hindi sakop
ng Netherlands government ang ICC. Walang kapangyarihan ang Netherlands government sa ICC. At hindi nila pwedeng pakialamanan doon si Digong. Kaya safe na safe si Digong doon kung ang pag-uusapan ay ang patungkol sa kanyang seguridad. Parang hindi mo naman yata alam yun. Imposible namang hindi mo alam yun na walang kinalaman ng Netherlands diyan sa ICC. Pwera na lang kung talagang ikaw merong kaingotang taglay. Ako po ay gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban. Gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, alam niyo po, General Torre, congratulations sa kadalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former President, sir. Ako naman po tagahanga ninyo sa pagkamatapang ninyo, sir, pero napakatanda na po ni former President. At alam naman po natin, sir, na lumaban yan sa komunista. Alam niyo yan, sir. So kung ano ang naratibo nito nga si Robin Padilla sa pagtatanggol niya dito kay Kibulok, ganun din ang kanyang naratibo sa pagtatanggol kay Digong. Na porke nakipaglaban sa komunista, dapat daw po ay pinagtanggol din ng ating General Torre. Senator Robin, hindi ibig sabihin, kahit na nakipaglaban pa siya noong World War II, kahit na siya pa si Jose Rizal, kahit na siya pa si Emilio Aguinaldo o siya pa si Andres Bonifacio o si Juan Luna, kahit siya pa ang pinakamagiting na bayani ng Pilipinas, kung siya ay lumabag sa batas, kung siya ay merong nilabag na batas, dapat siyang pagbayarin. Hindi porke merong nagawang napakatinding kabayanihan ng isang tao, hindi na po ito dapat pagbayarin. At hindi porke matanda, ay dapat ligtas na sa kanyang mga pagbabayad, sa mga kaso na kanyang kinakaharap. Hindi po dapat ganyan ang pagtingin ninyo. Senator Robin, dahil naturingan kayong senador, pero hindi kayo patas. Ano ang gusto nyo? Kapag ang isang matanda nakagawa ng krimen, hindi parusahan? Yan ba ang gusto nyo ituro sa aming mga kabataan? Na kapag matanda, dapat pinapatawad na lang at hindi na pinagbabayad sa kanyang mga kasalanan, hindi dapat pinaparusahan, hindi dapat sinisingil ng batas? Yan ba ang gusto nyo ituro sa amin, Senator Robin? Alam namin na mahina ang kukote mo. Alam namin na hindi ka nakatapos ng pag-aaral. Alam namin na ex-convict ka. Alam namin na dati kang lulong. Pero hindi po kailangan nang nakatapos ka sa pag-aaral. Hindi kailangan na ikay nakatuntong ng kolehiyo. Hindi kailangan. Na ikaw ay maraming nagawa na kabutihan sa mundong ito para malaman mo na ang pagkakapantay-pantay ay wala sa edad yan. Ang batas ay walang sinisino. No one is above the law. Kaya ikaw ay matanda, senior citizen ka, kaya ikay bata, kaya ikay below 18 years old. Ignorance of the law, excuse no one. Yan ang tandaan mo. Yan ang dapat na pinapakita mo sa amin. Bakit nung merong matanda na nahuling na sinasabing nagnanakaw daw siya ng kanyang mangga sa sarili niyang tinanim na puno, bakit hindi yata namin nadinig ang bunganga mo at mukhang hindi ka yata naiyak doon sa matanda na yon? Bakit dito kay Digong naiyak ka? Dahil ba napakalaki na utang na loob mo kay Digong dahil naging senador ka dahil kay Digong? Diba? Napaka-unfair mo. Sana naging konting ano lang po tayo ba?
binigyan naman natin ng konting kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo. Hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya ang pag-uusapan, tinulungan niya tayo laban sa mga terorista. Yun lamang po, sir. Sana napakasakit isipin. Ito pong bagay na ito, parang pati itong ambassador natin. Ano po ba talaga ang... ito po ba talagang operation para may alis dito ang ating dating Pangulo? At patuloy pong nagmamaang-maangan itong si Robin Padilla na kunwari hindi niya alam na merong mabigat na kaso sa ICC si Digong. Alam niyo, hindi mo maitatatwa sa amin. Hindi ka pa senador nang makasuhan si Digong. Imposibleng hindi mo alam yan. Imposibleng hindi mo alam na napakabigat ng kaso niya sa ICC at imposibleng hindi mo alam na napakaraming biktima ng EJK na humihiyaw ng hustisya. Yun ang dapat na kinakampihan mo. Yun ang dapat na pinaglalaban mo. Hindi yung berdugo. Hindi yung gumawa ng kasalanan. Hindi yung kriminal. Pero wala ikaw ay senador ni Digong at hindi ng taong bayan. Kanino po ba? Kasi kami pinupuwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong na i-contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sapagkat ang order, walang order sa amin na ipa-contempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pa-contempt kayo, kukontempt kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. Maliwanag na etong si Robin Padilla ay tuta ni Digong at ni Vice President Sara Duterte. Tutang-tuta ang datingan, asong-aso. Kulang na lang kumahol. Tingin ko pag sinabihan to ni Digong, sisit to Pag sinabihan to ni Sara Duterte tawag doon yung ibabato yung buto. Tas ibabalik kay Sara Duterte. Gagawin nito Ganyan po ang isang Robin Padilla. Ganyan ang ating senador na nakakahiya, nakakasulasok, nakakadire na meron tayong ganyang senador. Piruin mo, wala daw utos. Hindi naman ka pwedeng utusan na i-contempt mo etong mga taong to nang wala namang ginagawang masama o hindi naman nagsisinungaling sa Senado. Nakakontempt nga etong sila Canilaw yung Prosecutor General, kinontempt ni Bato kahit na hindi naman ito nagsisinungaling. Kinontempt ni Bato kahit dahil lamang sa hindi gusto ni Bato ang sagot nito. Hindi ito nagsisinungaling. Kaya ikaw, Robin Padilla, wala kang karapatan na i-contempt si General Torre. Anong karapatan mo na i-contempt yung tao na ginawa lamang ang kanyang trabaho, sumunod sa batas, at ikaw na walang alam sa batas, ikaw pa ang nagmamarunong? Parang ikaw pa ang nagsasabi na dapat si Digong ay hindi hinuli at hindi sinuko sa ICC? Ano yun? Senador na kamping-kampe sa kriminal? Oo, alam namin. Malaki utang na loob mo kay Digong, pero kailangan mong maging patas sa mga naging biktima niya. Kailangan mong ipakita na ikaw ay senador na merong pagkakapantay-pantay. Dapat pantay ka sa lahat. Kasi baka ito na yung una't huling termino mo bilang senador. Dahil maaalala ng mga Pilipino ang pag-iyak mo sa hearing na ito at maalala ng mga Pilipino ang pagtatanggol mo sa mga kriminal na kaibigan mo katulad ni Kibulok at ni Digong. Maaalala namin yan sa 2028 election. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nirirespeto, sir, dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP. Na ginagawa lang ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman, sir, isipin din natin kung anong itinanim ni PRRD sa bansang ito.
Nilabanan natin ng komunista. Talaga bang yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidenteng lumalaban sa komunista? Isang in-exile, isang sinurrender? Ano pa po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga? Tayo po ba'y under control ng komunista? Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon. Salamat po. Maraming salamat, Senator Robin Hood Padilla. At mabalik tayo dito. Itong si Robin, ano? Ano yun? Di ba parang gusto mo hindi maparusahan si Digong sa kanyang nagawang kasalanan? Bayaning-bayani sa'yo si Digong. Asong-aso ka ba talaga? Tutang-tuta ka ba talaga? Mabuti pa si Pinoy, di ba? Si Pinoy, ang boss niya, mga Pilipino. Samantalang itong ating senador ngayon, ang boss niya lamang ay si Digong. Pinagkakapitagan niya lamang ay si Digong. Ang pinagseservisyohan niya lamang ay si Digong. Ang importante sa kanya kapakanan ni Digong, hindi kapakanan ng lahat ng Pilipino. Hindi kapakanan ng majority. Isang tao lamang ang pinagseservisyohan at pinagtatanggol ng isang Robin Padilla. Ganyan po ang pagtanaw ng utang na loob nitong si Robin Padilla sa kanyang bossing na si Digong Duterte. Kaya eto, wala na tayong magagawa. Andyan na yan, senador na yan. Wala po tayong magagawa at hindi na po natin mababago kung ano man ang estado ni Robin Padilla. Kaya po, pagtitiisan na lang natin yan ng 3 taon. Pero sana pagdating ng 2028 at maisipan po ulit niya na kumandidato, may makapalang mukha talaga niyan kapag po kumandidato pa ulit yan sa 2028, wag na nating iboto. Wag nyo nang iboto yan. Kasi ako hindi ko talaga binoto yan. Wala akong kabilib-bilib dyan. Bilang politiko o bilang senador. Bilang artista, nanonood ako ng pelikula niyan. Pero sa mundo po ng politika, basura ang isang Robin Padilla. Walang kwenta. Hindi po ito nagsisilbi ng tama sa taong bayan. Hindi po ito masasabi na public servant. Ito ay digong servant lamang. Hindi po natin ito makakategorize na isang senador na gustong maglingkod at gumawa ng mga batas na magiging kapaki-pakinabang sa ating mga kababayan, sa lahat ng Pilipino. Ito po ay naging senador lamang para maging kapaki-pakinabang kay Digong. Nakakalungkot pong isipin, 3 taon pa po natin yung papasahurin. 3 taon pa natin yan na makikita na ginagawa ang lahat ng pabor para kay Digong. 3 taon pa po natin yan makikita na mag-iiyak kada maaalala ang pagkakakulong ni Digong doon sa dahig. Masakit man po para sa ating mga Pilipino na makakita ng ganyang kabobo na senador. Pero wala na po tayong magagawa. Hindi ang katulad ni Sara Duterte na pwede nating ipa-impeach. Eto, hanggat hindi ito gumagawa ng anomalya, hanggat hindi ito nagpapakita ng korupsyon o gumagawa ng mga katarantaduhan, hindi po ito masisibak bilang senador. Yung mga ganyang arte-arte ni Digong ni Robin Padilla hindi po yan ground para yan ay masibak sa pagkasenador. Yun lang po ang katotohanan at yun po ang masakit para sa atin dahil 3 taon pa po nating pagtitiisan yan. 3 taon pa yan pagtitiisan ng mga matatalinong senador na nandoon sa Senado. 3 taon pa po yan pagtitiisan ng ating Senate President. At 3 taon pa po yan pagtitiisan ng mamamayang Pilipino na makitang hindi po ito nagtatrabaho para sa sambayanang Pilipino, kundi para lamang sa iisang tao, para lamang sa iisang pamilya. At hindi po yan tatanaw ng utang na loob sa mga nagpapanalo sa kanya, mga gumawang number 1 siya sa nakaraang eleksyon noong 2022. Bagkus
ang tanaw lang ng utang na loob nito ay sa pamilya Duterte. Kaya po, di ba, pagtitiisan na lang natin at siguro masasanay din tayo. Masasanay din tayo. Kaya yan. Nako, ang mga Pilipino pa, napaka-resilient niyan. Kayang-kaya nating ituring na lang yang si Robin bilang parang alikabok. Parang hangin. Parang utot. Parang utot. Kaya natin yan. Napaka-resilient natin. Napaka-matiisin nating mga Pilipino. Kayang-kaya nating pagtiisan na makita ang isang senador na tuta ni Digong, na maaalala nating lagi na lang nating maalala yan, na nag-iiyak yan sa isang Senate hearing, pinag-uusapan ng pagkakadampot kay Digong at dinala doon sa ICC. So, wala po ako ibang masabi dahil ako'y dismayang-dismay at ako po'y napakalalim ng aking kalungkutan na nadarama dahil po meron tayong isang senador na tuta, aso, kulang na lang ay kumahol. Yan po ay nakakalungkot talaga at napakalalim ng aking kalungkutan na merong senador na pinapasahod ang taong bayan, na pinagseserbisyuhan ay ang isang kriminal kaysa sa taong bayan. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo, Momo at Chup Chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first.